Magandang umaga. Ngayon ay Huwebes, Abril 25, 2019. Narito ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ito ang Eagle News International Filipino Edition. Sa ulo ng ating mga balita. Sri Lanka, inamin ang intelligence lapses kaya hindi napigilan ang pag-atake na ikinasawi ng hinggit 350 katao, 18 suspect arestado. North Korean leader Kim Jong-un dumating na sa Russia para sa kanyang kauna-unahang pakikipagpulong kay President Vladimir Putin. Golan Settlement bibigyan ng pangalan ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. 4 na kilalang leader ng democracy movement sa Hong Kong hinatulang makulong. Ako po si Maricar Velasco, ang inyong magiging tagapagbalita. Sa detalye ng mga balita, inakon ng Islamic State o ISIS ang mga pag-atake sa Sri Lanka. Sa video na inilabas ng bandidong grupo, kasama na ang prominenteng Muslim fixture na si Zaran Hashim, posibleng may malaking kinalaman ito sa pinakamalubhang pag-atake sa kasaysayan ng kanilang bansa. Nagpahayag din sila ng panunumpa kay ISIS Chief Abu Bakr al-Baghdadi. Una nang itinuro ng Sri Lanka government si Hashim na may nalalaman sa pag-atake. Samantala, umakyat na sa 359 na katao ang naitalang patay sa pag-atake sa Sri Lanka. Ayon sa pulisya, namatay na rin ang ilang nasugatan sa pambobomba na ang target ay ang hotel at simbahan. Patuloy naman ang pagsasagawa ng raid ng mga otoridad sa mga hinihinalang may kinalaman sa karahasan. Mula nitong linggo, nasa 6 na po na ang ikinulong na may kinalaman sa pagsabog sa Colombo. Ito ang itinuturing na pinakabayolenteng pangyayari sa Sri Lanka mula nang magtapos ang Tamil insurgency, 1 dekada na ang nakalilipas. Sa iba pang balita, 15 katao ang namatay sa pagsabog sa Idlib sa northwest Syria na hawak ng mga jihadist. Ayon sa Britain-based Syrian Observatory for Human Rights, hindi pa malinaw kung ano ang dahilan ng pagsabog. Hindi pa rin batid kung ito ay isang car bomb o mismong pagsabog ng sasakyan na may dalang explosives. Ang Idlib region ay nasa ilalim ng administrative control ng Hayat Tahrir al-Sham na dating kaalyado ng Al-Qaeda. Sa iba pa ring balita, inamin ng kontratista na naninigarilyo ang mga trabahador na nagsasagawa ng renovation sa Notre Dame, pero pinabulaanan naman ito ang dahilan kaya nasunog ang cathedral. Sinabi ni spokesman Mark Eskenazi, umamin ang mga trabahador na madalas silang naninigarilyo. Pero ipinagbawal naman ng kumpanyang parisyada ang paninigarilyo sa scaffolding na itinayo habang isinasaayos ang Notre Dame Cathedral. Ang bubungan ng simbahan na gawa halos sa kahoy ay nasira na kasama ang orihinal na poste nito na itinayo noong 12th century. May mga hinala rin na nagkaroon ng short circuit sa isa sa mga pansamantalang lift na itinayo sa scaffolding. Ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng Eagle News International Filipino Edition. Ang balota natin naka-organize according to positions. Doon sa kategory, senador, nakalagay kung ilan ang dapat ninyong iboto. Pag bumoto kayo ng sobra sa 12, hindi babasahin yung boto nyo para doon sa posisyon na yon. Pwede kayong bumoto ng kulang doon sa hinihingi. So halimbawa, kung 12 ang kailangan, pwede kang bumoto ng 0 o pwede kang bumoto ng 1, 2, hanggang 11, hanggang 12. Huwag ka lang sa sobra. Pag fill up po, ang gagamitin ninyo ay yung ating tinatawag na marking pen. Apo, ito po. Yan lang. Ito lang po ang gagamitin ninyo. Huwag kayong gagamit ng sarili ninyong panulat. Huwag kayong gagamit ng ballpen, huwag kayong gagamit ng lapis. Ito lang pong marking pen na bigay ng COMELEC. Yan po mga kababayan, ang mga impormasyon na dapat nating malaman ngayong halalan.
Agila Balita, Lunes hanggang Biyernes, alas 12 ng tanghali hanggang 1:00 ng hapon. Ang VRVM po ay isang live fingerprint scanning technology kung saan yung botante lalapit sa BEI at ilalapat niya yung daliri niya doon sa scanner. Yung scanner ngayon, babasahin yung daliri niya at malalaman, ikukumpara siya sa database, malalaman kung siya ba talaga ay registered para doon sa presinto na yon. Yun po yung balak nating ipalit doon sa EDCVL pagdating ng panahon. Sa ngayon, pilot test pa lang ito. So may EDCVL pa rin kayo makikita. Yun yung pinaka-backup natin. But in general, ang verification natin, ang identification natin, gamit yung makina yun. Sa ngayon, dahil meron tayong tinatawag na pilot test pa lamang, meron tayong EDCVL na backup dyan. Kung hindi ka talaga mahanap sa makina, after 3 tries, kung hindi ako nagkakamali, after 3 tries, i-check doon sa EDCVL. Pag na-check sa EDCVL, yun ang magiging huling batayan kung ikaw nga ba ay pwedeng bumoto. Yan po mga kababayan, ang mga impormasyon na dapat nating malaman ngayong halalan. Atin pa ring top story, dumating na sa Russia si North Korean leader Kim Jong-un para sa kanilang unang pagpupulong ni President Vladimir Putin. Gagawin ito sa baybay ng Vladivostok. Ito ang kauna-unahang face-to-face talk ni Kim sa isa pang leader maliban kay US President Donald Trump na ginanap sa Hanoi nitong Pebrero. Una rito, inireport ng Korean Central News Agency na sumakay ng bulletproof train si Kim kasama si Foreign Minister Ri Yong-ho na nagsabing hindi magbabago ang paninindigan ng North Korea matapos ang pulong sa Vietnam. Malugod na tinanggap si Russia si Kim na binigyan ng tinapay at asin bilang traditional gesture. Sa ngayon ay nakawagayway na ang mga bandila ng Russia at North Korea sa mga poste ng Vladivostok. Mula noong March 2018, 4 na beses nang nakipagpulong ang North Korean leader kay Chinese President Xi Jinping, 3 beses kay Moon Jae-in ng South Korea, 2 beses kay Trump at 1 sa Pangulo ng Vietnam. Ayon sa mga analyst, kumukuha ng mas malawak na international support si Kim sa kanyang standoff sa Washington. Inihayag ni Prime Minister Benjamin Netanyahu ang kanyang plano na bigyan ng pangalan ng bagong pamayanan sa inuokupahang Golan matapos kilalanin ni US President Donald Trump ang pag-aangkin ng Israel sa lugar. I'm here on the beautiful Golan Heights. All Israelis were deeply moved when President Trump made his historic decision to recognize Israel's sovereignty over the Golan Heights. And therefore, after the Passover holiday, I intend to bring to the government a resolution calling for a new community on the Golan Heights named after President Donald J. Trump. With our friends in Israel as they carry out. Nitong Marso 25, kinilala ni Trump ang claim ng Israel sa Golan na nabawi sa Syria noong 1967. Matapos ang 6 na araw na pakikipagdigma, lumabas ang desisyon 2 linggo bago ang halalan sa Israel kung saan nanalo si Netanyahu sa kanyang ika-5 termino. The state of Israel took prayers are with our friends in Israel as they carry out an incredible way of life in the face of great terror. The United States recognizes Israel's absolute right to defend itself. In a moment, I will sign a presidential proclamation recognizing Israel's sovereign right over the Golan Heights. The state of Israel took control of the Golan Heights in 1967 to safeguard its security from external threats. Pumapabor ang US policy sa Israel mula nang maluklok si Trump sa kapangyarihan. Idinagdag ng Israel ang 1,200 square kilometers ng Golan nang bawiin ito noong 1981, isang pagkilos na hindi kinikilala ng international community. Nasa 20,000 Israeli naman ang naninirahan sa Golan.
Sa iba pa ring balita, 4 na kilalang leader ng democracy movement sa Hong Kong ang hinatulang mabilanggo sa loob ng 16 na buwan dahil sa kanilang naging papel sa pag-oorganisa ng mass pro-democracy protest nitong 2014. Siyam na aktivista ang napatunayang guilty dahil sa kanilang paglahok sa protesta ng umbrella movement na nananawagan ng free elections para sa leader ng Hong Kong. Kabilang sa may pinakamahabang sentensya ang sociology professor na si Chan Kin-man at law professor na si Benny Tai. Bagaman umiiral sa Hong Kong ang karapatan ng mga mamamayan, marami ang nangangamba na nasisira ang kanilang kalayaan dahil sa China. I'm still very peaceful, calm, and hopeful. Whatever will be the decision of the court, I will just face that peacefully. So in this state, many people ask us, what can they do for us? To me, I will urge them to take to the street on April 28th. Again, the extradition law. Lumilibot ngayon sa iba't ibang bansa si Carol Gon at nagsisilbing tagapagsalita ng kanyang nakadetining asawang si Carlos. Ayon kay Carol, inosente ang kanyang asawa na ngayon ay nakakulong sa Japan dahil sa alegasyon ng financial misconduct. Umapela rin si Carol Gon kay French President Emmanuel Macron na mamagitan sa kanilang pag-uusap ni Japanese Prime Minister Shinzo Abe. Aniya, hindi dapat iwan ng isang taong tapat na naglingkod sa kanyang bansa. Sinisikap din itong maiparating sa White House ang problema na ayon kay Ginang Gon ay pinupuwersang lagdaan ng kanyang mister ang isang confession. Emosyonal namang humarap sa US media si Carol at sinabing hindi maganda ang lagay ng kalusugan ni Carlos Gon dahil sa aniyay mental abuse sa kanyang detention center. Ang iba pang mga balita sa aming pagbabalik. Mga isyong panlipunan. Mga isyong pampolitika. Tatalakayin, lilinawin, kasama ang mga batikang komentarista. Jenso Bardiaga. Para nila yung deklaradong asset ng isang certain politician kung gaano kalaki ang ginagastos nila. At Nelson Lubao. Ayon kay isang medical anthropologist na si Elisa Sobo, dumadami po ang mga tao ngayon na hindi na nagtitiwala sa bakuna. Sa kanang mamamayan, Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Agila Balita, Lunes hanggang Biyernes, alas 7:30 hanggang alas 8 ng umaga. Alam ba ninyo na nahahati sa dalawang uri ang mga absentee voters sa bansa? Ang una ay ang local absentee voters na binubuo ng mga nagtatrabaho sa panahon ng eleksyon. Gaya ng mga sundalo, pulis, government employees at mga miyembro ng media. At ang ikalawa ay ang mga overseas absentee voter na naninirahan sa abroad. Ang mga overseas absentee voter ay pwedeng bumoto para sa national positions lamang, gaya ng president, vice president, senators at party list representatives sa Philippine embassies at consulates. Mga dapat ninyong malaman ngayong halalan. Inaasahan pa ng mga Iranian ang lalo pang paghihirap matapos buwagin ng Washington ang waiver ng mga bansang pinapayagang bumili ng langis sa Iran. Matindi ang epekto ng Iran sa ipinataw na economic sanctions ng US.
قبل از تحریمم مطمئنا زندگی شاید 50% مردم خیلی بد بود، ولی با شروع تحریم ها الان میشه به جرأت گفت که زندگی بیش از 80% مردم داره به سختی میگذره. قطعا بی تاثیر نیست. حالا به حال یه سری محدودیت ها واسه فروش نفت داریم، یعنی داشتیم تا الان بیشتر میشه. خب طبیعتا حالا درآمد کشور میاد پایین و احتمال داره باز حالا قیمت ارز هم یه جهشی داشته باشه دیگه. تایتش هم حالا یه کاری که انجام میده فشارش رو مردمه. حالا خیلی هستن تا الان خورد شدن، عده هم که موندن احتمالاً بعد از اتفاق پیش میاد. یه درآمد محدودی رو یه بعضیا دارن مثل ما. خب وقتی این گرونی شد، خب ما مجبور شدیم خیلی چیزا رو حذف کنیم. اجاره خونه‌مون زیاد شد، اون مبلغو صرف اجاره خونه باید بکنیم دیگه، صرف خوراکمون میکردیم. الان ما باید یه سری چیزا رو حذف کنیم، یه سری چیزا رو کم کنیم. Samantala, nanawagan si Iran's Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei na tapusin na ang oil sanction at ipinabatid na hindi uupuan ng Iran ang ginagawang ito ng Amerika. ما اون مقداری که نیاز داریم، اون مقداری که لازم داریم، اون قدری که خودمون اراده کنیم می توانیم نفتمون رو صادر کنیم. حالا اونا به خیال خودشون راه ها رو مسدود میکنند، دارن دشمنی میکنند، بدانند این دشمنی اونها بی جواب نخواهد موند. پاسخ این دشمنی رو اینها خواهند گرفت. ملت ایران ملتی نیست که بنشینه تماشا کنه، علیه او توطئه کنن، علیه او کار کنن و او ساکت بنشین. Lumalala ang sigurot sa pagitan ng mga katutubo at mga umaangkin ng lupain sa Amazon ng Brazil. Panoorin po natin ito. A trail of chopped-down trees cuts through the protected indigenous land. This site is familiar by now to Tachi, a chief of the Arara people in the northern Brazilian Amazon. It's sad when you see the trees lying on the ground like that. That piece of wood is already dead. Last year, a few families moved here to repel illegal loggers on the outskirts of their land. Criminals strike easily from a nearby Trans-Amazonian highway. But after President Jair Bolsonaro's election in October, the logging only picked up. Frustrated and defiant, Tachi and his warriors resort to extreme measures. After repeated warnings, they set fire to this illegal logging truck. If the authorities don't do anything, we will take action in our own way. And when we act, Bolsonaro's people will be responsible for the bloodshed. But only hours later, trucks set off again for the forest under the cover of darkness. The mighty Amazon teems with illegal loggers, farmers, miners, and land speculators. Bit by bit, they eat the forest smaller, sometimes killing those who stand in their way. Leaders from the Arara and other tribes hit out at the invasions in a recent meeting with a senior cabinet minister. We want the government to do something urgently, because there will be trouble for the illegal farmers. Is that what you want? I am a chief. I will die if you kill my land, but I will fight for my people. Invaders feel emboldened by the new far-right president's talk, the leaders said. Bolsonaro spurns indigenous people's culture and a right to land they won after centuries of oppression. But his emissary, General Carlos Santos Cruz, said the government is not encouraging crime. That is absurd. The invasion of any land, the occupation of any area, indigenous or not, or private, is criminal. This can't be tolerated. It's a case for the police. Deforestation levels reached a decade high in Brazil last year.
Studies show that the Amazon's best hope of survival lies with indigenous people. Government maps show how Arara land formed a barrier against deforestation since it was proclaimed 25 years ago. But the forest protection is a life and death struggle, especially for activists. Brazil has one of the world's highest rates of murder in land conflicts. Activist Antonio Melo has stood by the graves of many of her companions. I feel threatened because of the non-compliance of environmental laws. And now with this government, they feel much stronger, to the point of killing those they feel are standing in their way. Bolsonaro wants to expand agriculture and mining. The Amazon lies in the way. But he says indigenous lands should be more productive. The consequences could be far-reaching. Downriver at the main village, Arara children play, far from illegal trucks and chainsaws. On their land borders, Tachi keeps watch. Here the stakes are higher, the players more determined, the outcome global. Samantala, natutuyo na ang natatanging botanical garden sa Caracas, Venezuela dahil sa matinding kakulangan ng tubig. Tunghayan natin ito. Cómo solicitar agua cuando quizás mucha gente no tiene agua en sus casas. Pero también hay que entender que esto es patrimonio de la humanidad, no nos pertenece a nosotros, nos pertenece a toda la humanidad. Hay una responsabilidad que hay que tratar de mantenerlo. Y al final también son seres vivos. Al final también son seres vivos los que estamos tratando de cuidar y preservar. Inanunsyo ni New Zealand Prime Minister Jacinda Ardern ang kanilang pagtutulungan ni President Emmanuel Macron ng France para magkasundo ang mga bansa, maging ang tech companies na wakasan na ang violent extremism sa social media. We've announced this morning that alongside President Emmanuel Macron, we will be co-hosting a meeting in Paris in mid-May in response to the way in which the internet, in particular online platforms, were used during the 15th March terrorist attack. Matapos ang halos 2 dosenang pelikula at bilyong dolyar nakita sa buong mundo, muling magsasama-sama ang mga Avengers sa huling installment ng kanilang pakikipagsapalaran o adventure. Karamihan sa mga superhero ng Marvel Universe ay nilikha ni comic book legend Stan Lee. Ipapalabas na ang pelikula sa ilang bahagi ng Asia at Europa. May wide release din ito sa Amerika at Canada. At yan ang kabuuan ng mga balita mula sa iba't ibang bansa. Eagle News International Filipino Edition. Sa pangalan ng mga bumubuo sa Eagle News Service, ako po si Maricar Velasco and I am one with 25. Susunod na ang Agila Balita. Hindi na bago sa Pilipinas ang makaranas ng kakaibang